araw ng Biyernes noon papunta ako ng Pampanga. Umalis ako sa amin ng 7:00 ng umaga para pagdating ko doon ay medyo maaga pa. So, pagdating ko doon, buti na lang pinapasok kaagad ako ng guard. Tapos hinanap ko na yung third floor para doon na ako mag-ano ng OEC. So ang OEC po, ito po yung ginagamit o isa sa mga requirements ng mga pabalik na ng ibang bansa. Dito ako nagpunta sa SM Pampanga. Ito kasi yung pinakamalapit na puwedeng kuhanan ng OAC sa amin. Galing ako ng Bataan. So ito na yung pinakamalapit, SM Bataan. Sana soon meron na din sa Bataan para kahit papaano maka-less kami ng pamasahe. And yung siyempre yung time consuming na nilalaan namin sa pagpo-process ng mga requirements. So habang nandito ako sa Pampanga, of course lagi kong tinitingnan yung daan papunta doon at pabalik dito kasi awa naman ng Diyos, tuwing umuuwi ako meron ng mga pagbabago. So, eto nga nandito kami sa tapat ng Ecozone ng Pampanga, ng Hermosa. Nakita ko naglalabasan na yung mga factory worker diyan sa Ecozone din ba yun? Hindi ko alam. Nakalimutan. Basta Hermosa siya, Hermosa. Ayan. Yan yung nami-miss ko dito sa Pilipinas, yung mga ganyang galawan ng mga sasakyan. Yung bang traffic is life. Sana balang araw, malas tayo, hindi na tayo kasi isa sa pinaka nakakapatagal yung traffic ba. Imbis na nandoon ka na, kailangan pang magbiyahe ng pagkahaba-haba. Malayo na nga yung pupuntahan mo, traffic pa din. So ayan, nakikita ko yung mga puno. Sa bansa kasi na meron ako na pinagtatrabahuhan ko, bihira lang ang puno. Ayan, yung simbahan. Naalala ko diyan kami nagtitinda ng palaspas. Sa mga Kristiyano po diyan, yan. Baka isa ako sa nabilhan niyo ng palaspas noon. Pero madalas kami sa urani ng simbahan ah, titinda ng palaspas. Magdamagan yun, walang tulog. As in, diyan lang talaga kami natutulog sa may kalsada. Ito naman yung yung Venery, isa sa mga pinakasikat dito sa Balanga. Sabi daw kasi nila, masarap diyan. Pero medyo may kamahalan. So sana kahit mahal, gusto ko rin makapasok diyan at makakain. Titignan ko kung totoo yung sinasabi nila. Kasi hindi inaasahang pagkakataon. Pagbaba ko ng tricycle, itong mga tiyahin ko at saka hipag ko, nakita ko. So imbis na uwi na ako, sasakay na ulit ako ng tricycle pauwi sa amin. Sumabay na lang ako sa kanila kasi nga meron silang sasakyan. Yun nga lang, super duper layo ng nilakad namin. As in talagang para kaming nag-walking. Siguro mga 1 oras or wala naman. Dumaan kami diyan sa palengke. Gusto ko sanang mamili kaso wala na eh. Wala ng budget, ubos na. Kaya window shopping na lang. Masaya naman dahil at least habang naglalakad kami, magkakasabay kami, kwento-kwentuhan kami diyan. Dahil sa sobrang busy din naman nila sa paghahanap buhay, halos wala rin din kaming time para mag-bonding-bonding. So masaya, masaya yung aking araw na yon dahil ayan, pagkatapos ng 1,000 years, makakarating na kami sa sasakyan.